Magandang araw po sa inyo, mga minamahal naming taga-subaybay. Muli, isang karangalan na makasama kayo sa isa na namang paglalakbay ng puso't damdamin dito sa inyong paboritong channel. Sabi nila, ang bawat puso ay may sariling awit. Mayroong awit ng tagumpay, may awit ng kabiguan. Ngunit ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang awit na bumabangon mula sa katahimikan. Isang tinig na kayang baguhin ang lahat sa isang iglap. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Diwa. Dumadagundong ang bulungan sa buong Palasyo de las Estrellas. Ang dapat sana'y marangyang kasalan ng taon ay nasa bingit ng isang malaking kahihiyan. Mula sa kinatatayuan niya sa gilid ng Grand Ballroom, dinig na dinig ni Diwa Cruz ang pamilyar na tunog ng kaguluhan. Ang nag-aalalang boses ng mga event coordinator, ang mga nagtataasang boses ng mga manager, at ang nanlalamig na katahimikan mula sa pamilya Alcantara. Hindi raw karapat-dapat sa boses niya ang sound system. Bulong ng isang waiter sa kasama nito. Si Luning ng Imperial nag-walk out. Ngunit para kay Diwa, ang ingay na yun ay tila hangin lamang na dumadaan sa kanyang tainga. Mas matindi ang ingay sa loob ng kanyang dibdib. Mas mabigat ang dinadala ng kanyang sinapupunan. Dahan-dahan niyang isinawsaw ang mop sa timba ng panlinis. Ang amoy ng chemical ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang amoy na naging kasama na niya sa loob ng 9 na buwan. Bawat pagkayod niya sa makintab at malamig na marmol na sahig ay isang paalala ng kanyang kalagayan. Isang babaeng nagdadalang tao, nag-iisang itataguyod ang anak, at nagtatrabaho bilang isang hamak na tagalinis. Bawat pag-usad ng mop, kasabay nito ang mabagal na pagtibok ng kanyang puso. Kasabay din nito ang mahinang tunog ng gitara mula sa entablado. Isang sound technician na sinusubukan pa ring ayusin ang problema. Ang tunog na yon, ang entabladong yon. Dati, iyon ang kanyang mundo. 20 taon na ang nakalipas. Sa bayan ng Himig sa Laguna, siya si Diwa, ang anghel, na may ginintuang tinig. Ngunit nang mawala ang kanyang mga magulang sa isang trahedya, ang entablado ay napalitan ng palengke. Ang mikropono ay napalitan ng walis. Ang pag-aasawa niya kay Zanjoe, ang lalaking nangakong aalagaan siya, ay isa lamang hawlang gawa sa pekeng ginto. Nang sabihin niyang nagdadalang tao siya, iniwan siya nito. Nawasak ang puso at sira ang puri. At ngayon, narito, si Zanjoe. Sa mismong lugar na ito, nakita siya ni Diwa kanina, nakasuot ng plansadong uniforme ng isang driver, magalang na pinagbubuksan ng pinto ang mga bisitang milyonaryo. Nagtama ang kanilang mga mata, ngunit si Zanjoe ang unang umiwas. Tila ba isa siyang multo mula sa nakaraang hindi nito gustong balikan. Isang parte na lamang ito ng mundong hindi na para sa kanya. Anong gagawin natin? The guests are waiting. Sigaw ng isang babaeng naka-headset. Don Hilarion is furious. This will be a catastrophe. Sagot naman ng isa pa. Nakatayo si Don Hilarion Alcantara sa isang sulok. Matigas ang mukha, ang mga matay nag-aapoy sa galit. Ang isang kasalan sa kanilang libel ay hindi maaaring walang tugtugan. Hindi ito tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa negosyo, sa reputasyon, sa kapangyarihan, sa gitna ng kaguluhan na natili si Diwa sa kanyang anino. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Konting tiis lang, anak, bulong niya. Matatapos din to. At noon niya narinig iyon, hindi ang sigawan, hindi ang bulungan, kundi ang simpleng tunog ng isang gitara. Isang pamilyar na himig, isang kundiman na madalas awitin ng kanyang ina habang sinusuklay ang buhok niya noong bata pa siya. Isang awit ng pag-ibig, pangungulila at pag-asa. Nabitawan ni Diwa ang hawakan ng mop. Ang himig ay tila isang kamay na humaplos sa kanyang puso. Ginigising ang isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi na siya nag-isip.
Hindi na niya pinakinggan ang takot sa kanyang isipan. Ang mga paa niya'y kusa ng gumalaw. Tinatahak ang daan patungo sa entablado, patungo sa nag-iisang ilaw na nakatutok sa gitna. Nagsimula ang mga bulungan. Sino yan? Teka, di ba yan yung janitor? Anong ginagawa niya dyan? Buntis pa. Nakita niya ang nanlalaking mga mata ni Zanjoe. Nakita niya ang pagkunot ng noo ng mga bisita. At nakita niya si Don Hilarion na humakbang, handa siyang pigilan. Ngunit huli na ang lahat. Kinuha ni Diwa ang mikropono. Pumikit siya at sa isang iglap, nawala ang Palasyo de las Estrellas. Nawala ang mga mapanghusgang mata. Nagbalik siya sa maliit nilang balkonahe sa Laguna, kung saan tinuruan siya ng kanyang ina na ang bawat nota ay dapat manggaling sa kaluluwa. At kumanta si Diwa. Walang birit, walang pasikat. Isang nanginginig, ngunit malinaw at malalim na tinig. Isang tinig na puno ng alaala, puno ng sakit, at puno ng pagmamahal para sa isang nilalang na hindi pa niya nakikita. Kapambi sa tendrisye mo man nino. Kung sa iyong paggising, ako'y wala sa piling. Hanapin mo ako sa awit ng hangin. Unti-unting namatay ang mga bulungan. Ang mga bisitang sanay sa opera at pop ballads ay natigilan. Ang mga abogadong nag-uusap tungkol sa kaso at mga negosyanteng nag-uusap tungkol sa milyon ay napahinto. May mga matatandang donya na dahan-dahang napahawak sa kanilang dibdib. Tila may naaalala. Ang kanyang tinig ay parang isang dalangin. Isang mainit na yakap sa isang malamig na gabi. Nang marating niya ang huling linya ng kanta, idinilat ni Diwa ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang inilagay ang isang kamay sa kanyang sinapupunan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Bumagsak sa sahig, nakapupunas niya lang. Katahimikan. Isang makahulugang katahimikan. Pagkatapos, isang malakas na palakpak. Isa lang. Nagmula ito sa unahang lamesa. Isang binatang nakatingin sa kanya, hindi tulad ng tingin ng iba. Walang awa, walang pagtataka, kundi purong paghanga at hindi makapaniwalang ekspresyon. Si Silakbo Alcantara. Nang tumigil ang huling nota mula sa labi ni Diwa, ang katahimikan sa loob ng Palasyo de las Estrellas ay halos nakabibingi. Para kay Don Hilarion Alcantara, ang ilang segundong iyon ay tila isang buong taon ng pagkalkula. Ang kahihiyan, ang posibleng pagkasira ng negosyo, ang galit. Lahat ay biglang napawi at napalitan ng isang bagay na mas makapangyarihan, oportunidad. Nang magsimula ang nag-iisang palakpak mula sa kanyang apo, si Silakbo, at sinundan na ito ng buong ballroom, alam na ni Don Hilarion ang gagawin. Hindi ito isang himala, isa itong alas, isang hindi inaasahang alas na bumagsak mula sa langit. Armand, tawag niya sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant, hindi inaalis ang tingin sa babaeng nasa entablado. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng yan, pangalan, edad, tirahan, at ihanda mo ang Standard Talent Exclusivity Contract natin. Now. Pero Don Hilarion, Don? Nag-aalangang sagot ni Arman. Isa lang po siyang. Isa siyang alamat na nabuhay. Putol ni Don Hilarion. Ang boses ay malamig at mapagpasya. At ngayong gabi, ang alamat na yan ay pag-aari na ng mga Alcantara. Habang ang lolo niya ay nag-iisip ng negosyo, si Silakbo Alcantara naman ay abala sa ibang bagay. Bilang isang musikero, hindi lang ang ganda ng boses ni Diwa ang kanyang narinig. Narinig niya ang kwento, ang sakit, ang kadalisayan na matagal nang nawawala sa industriyang puro auto-tune at gimmick. Pero mayroon pa siyang ibang napansin. Ang biglaang pagpalya ng sound system ni Luningning Imperial ay masyadong perpekto, masyadong theatrical, isang starlet na sanay sa drama. Sa halip na sumunod sa kaguluhan patungo sa backstage, si Silakbo ay tahimik na lumakad
patungo sa sound booth na nasa likuran ng ballroom. Nakita niya ang 2 technician na nagliligpit na ng gamit. "Excuse me," sabi niya. "Pwede ko bang makita ang settings niyo kanina?" "Nako, Sir Silakbo, pasensya na po talaga," sabi ng isa. Bigla na lang pong nag-malfunction. Ayaw ni Ma'am Luningning. Hindi na pinansin ni Silakbo ang kanilang paliwanag. Tiningnan niya ang audio mixer. Ang lahat ay mukhang normal. Ngunit sa ilalim ng isang maliit na slider para sa main vocal output, may isang maliit na switch na nakatago. Isang kill switch para sa emergency. Nakaangat ito ng bahagya. Hindi sapat para mapansin, pero sapat para magdulot ng technical issue. Isang bagay na sinadya. Samantala, sa backstage, natataranta si Diwa sa atensyon na bigla niyang natatanggap. May mga nag-aalok sa kanya ng tubig, may mga humahanga sa kanyang tinig. Ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang makauwi at mayakap ang kanyang unan. Bigla, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. "Diwa, si Zanjoey, sinusubukang makalusot sa mga guard." "Diwa, mag-usap tayo, parang awa mo na." Ngunit bago pa man siya makalapit, hinarang na siya ng 2 malalaking gwardiya. "Pasensya na, sir. Bawal po dito." At sa sandaling iyon, ang lahat ay tumahimik. Dumating si Don Hilarion Alcantara kasama ang kanyang assistant. Ang aura ng kapangyarihan na dala niya ay tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo sa kanilang paligid. Lumapit siya kay Diwa na ngayon ay tila lumiit sa kanyang kinatatayuan, yakap-yakap ang sarili. Walang ngiti sa labi ng matanda. Tiningnan niya si Diwa mula ulo hanggang paa. Ang mumurahing uniforme, ang namimintog na tiyan, ang pagod sa kanyang mga mata. "Magkano?" tanong ni Don Hilarion. Napakunot ang noo ni Diwa. "Po?" "Ang presyo mo," sabi ng matanda. Diretsahan. "Lahat ng tao ay may presyo. Sabihin mo sa akin ang sayo at ibibigay ko." Hindi nakasagot si Diwa. Hindi pera ang nasa isip niya nang umawit siya. Sa isang marangyang suite sa kabilang hotel, ibinagsak ni Luningning Imperial ang kanyang telepono. "Oo, narinig ko. I heard everything." Sigaw niya sa kausap sa kabilang linya. "Huwag kang mag-alala. Isang hamak na basahan lang yon. Madaling tapakan. Sisiguraduhin kong hindi na siya muling makakaawit pa kahit kailan." Bumalik sa backstage, inilapag ng assistant ni Don Hilarion ang isang folder sa harap ni Diwa. Isang kontrata. "Hindi ko po maintindihan," mahinang sabi ni Diwa. "Simple lang," sagot ni Don Hilarion. "Nakita ko ang potensyal mo. Ang boses mo ay isang produkto at gusto kong bilhin ang eksklusibong karapatan sa produktong yon. Popirmahin ka namin, bibigyan ng bahay, ng pera, at sisiguraduhin naming magiging bituin ka. Ang kailangan mo lang gawin ay sumunod sa lahat ng sasabihin namin." Napatingin si Diwa sa makapal na dokumento. Ang mga salitang exclusivity, copyright, non-disclosure ay tila mga anaconda na handang pumulupot sa kanyang pagkatao. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina, "Ang tinig mo ay sayo, anak. Huwag mong hahayaang angkinin ng iba." Tumingala siya at sa unang pagkakataon, tinapatan niya ang nanlilisik na mga mata ni Don Hilarion. "Bakit po?" tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Napangisi si Don Hilarion. Isang ngising hindi abot sa kanyang mga mata. "Dahil kailangan ko ng isang himala para iligtas ang gabing ito," sabi niya, sabay tulak ng ballpen patungo kay Diwa. "At ikaw ang himalang iyon." Tinitigan ni Diwa ang kontrata. Pagkatapos ay ang ballpen. Ito ang sagot sa kanyang mga problema. Pera para sa kanyang anak. Isang bubong na masisilungan. Ngunit kapalit nito ay ang kanyang kaluluwa. "Kaya pumirma ka na," utos ni Don Hilarion. Ang boses ay naglalaman na ng pagbabanta. "O bumalik ka sa mop mo at magpakalunod sa amoy ng panlinis. Pumili ka." Ang bigat ng ballpen sa pagitan ng mga daliri ni Diwa ay tila kasimbigat ng buong mundo.
Sa harap niya, ang kontrata ay parang isang blangkong libingan na naghihintay sa kanyang pirma. Sa likod niya, naroon ang pamilyar na anino ng kahirapan, ang amoy ng panlinis, ang pagod, ang walang katapusang pag-aalala para sa kinabukasan ng kanyang anak. Bumalik sa kanyang alaala ang isang gabi, maraming taon na ang nakalipas. Umiiyak siya noon sa kandungan ng kanyang ina matapos matalo sa isang maliit na singing contest sa kanilang barangay. "Mama, hindi po pala ako magaling," sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Hinaplos ng ina ang kanyang buhok at bumulong, "Diwa, anak, ang pagkanta ay hindi paligsahan. Ito ay pagkukwento. Hanggat ang kwento mo ay totoo at galing sa puso mo, ikaw ang laging panalo." Tiningnan siya nito sa mata. "Tandaan mo, ang boses mo ay isang hiyas. Wag na wag mo itong ibebenta sa murang halaga. Wag mong ibenta sa murang halaga." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Diwa. Tumingala siya kay Don Hilarion na naiinip ng naghihintay. Nakita niya sa mukha nito hindi ang paghanga sa isang artista, kundi ang pagkalkula ng isang negosyante. Isa siyang produkto, isang solusyon, ngunit pagkatapos ay napahawak siya sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang bahagyang paggalaw sa loob. Isang maliit na buhay, isang hiyas na kailangan niyang protektahan kahit anong kapalit. Hindi na ito tungkol sa kanya. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang ballpen. "Hindi," sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit buo. Natigilan si Don Hilarion. Maging ang assistant niyang si Armand ay napaatras sa gulat. Walang sino man ang nangahas na magsabi ng hindi sa isang alkantara. "Anong sabi mo?" tanong ng matanda. Ang boses ay nagbabaga. "Hindi po ako pipirma." Pag-uulit ni Diwa, mas matatag ngayon. "Hindi po sa kontratang ito." Inaasahan niyang sisigawan siya, ipagtabuyan. Ngunit sa halip, isang nakakakilabot na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Don Hilarion. "Matapang," sabi nito. "Gusto ko yan. Sige, ano ang gusto mo? Sabihin mo." Ito na ang pagkakataon niya. "Tatanggapin ko po ang tulong ninyo," sabi ni Diwa. "Ngunit hindi po ako magiging isang produkto. Aawit ako, pero ang mga awit ko ang pipiliin ko." Napakunot ang noo ng Don. "At anong klaseng mga awit naman yan?" "Ang mga kundiman," sagot ni Diwa. "Ang mga awit na isinulat ng nanay ko." Sa pagbanggit ng mga salitang nanay ko, isang bagay ang nagbago sa mukha ni Don Hilarion. Isang kislap ng pagkabigla, ng pagkilala na mabilis din niyang itinago sa likod ng kanyang malamig na ekspresyon. Ngunit nakita yon ni Diwa. "Isang mapanganib na sugal," sabi ng matanda. "Ang mga lumang awit ay hindi na mabenta ngayon." "Kung ganoon po," sabi ni Diwa, dahan-dahang tumayo, "hahanap na lang po ako ng ibang paraan para buhayin ang anak ko." Nagsimula siyang maglakad paalis. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa pagnanais na lumingon at bawiin ang lahat. Ngunit bago pa siya makalayo, "Sandali," utos ni Don Hilarion. "Pumapayag ako." Sa labas ng Palacio de las Estrellas, naghihintay si Zanjoe. Nang makita niyang papalabas si Diwa, dali-dali siyang tumakbo palapit. "Diwa, mag-usap tayo," pakiusap niya. "Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Bumalik ka na sa akin. Itataguyod natin ang anak natin." Tiningnan lamang siya ni Diwa. Ang mga mata ay walang emosyon. "Tapos na tayo, Zanjoe. Matagal na." Nagsimula siyang maglakad palayo. Ngunit humabol ito at hinawakan ang kanyang braso. "Dahil ba sa kanila? Dahil sa mga alkantara? Diwa, hindi mo sila kilala. Gagamitin ka lang nila." Bago pa man makasagot si Diwa, isang boses ang pumagitna sa kanila. "I think the lady said she's done with you." Si Silakbo Alcantara, nakatayo sa tabi nila, ang mga matay matalim na nakatuon kay Zanjoe. Binitiwan ni Zanjoe si Diwa, tila napahiya. "Huwag kang makialam dito, Alcantara.
Usapang pamilya to. The moment you abandoned her and your child, you lost the right to call this family. Malamig na sagot ni Silakbo. Umatras si Zanjoy, naghagis ng isang masamang tingin kay Diwa bago tuluyang umalis. Naiwan silang dalawa ni Silakbo sa ilalim ng mga ilaw ng Makati. Salamat, mahinang sabi ni Diwa. Walang anuman, sagot ni Silakbo. Narinig ko ang usapan ninyo ng lolo ko. I'm glad you stood up to him. At tungkol sa mga awit ng nanay mo, I'd be honored to help you arrange them. Kung papayag ka. Tumingin si Diwa sa binatang kaharap niya. Mayroong sinseridad sa kanyang mga mata. Isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Ngumiti siya sa unang pagkakataon sa gabing iyon. Isang maliit, pagod, ngunit totoong ngangiti. Salamat, ulit niya. Habang naglalakad siya pauwi sa masikip na eskinita kung saan siya nangungupahan, hindi pa rin mawala sa isip niya ang babala ni Zanjoy. Em ngibon ho dat sutot vo em sao Diwa. Em kumbit jive kwa huko niya Alcantara daw. Ang mga salitang iyon na biglang lumabas sa bibig ni Zanjo sa wikang banyaga na minsan nilang pinag-aralan ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang puso. Ano ang ibig sabihin nito? Anong koneksyon meron ng pamilya Alcantara sa nakaraan na hindi niya alam? Pumasok siya sa kanyang kwarto at sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang takot at pag-asa na nagsasagupaan sa loob ng kanyang dibdib. Isang hakbang ang kanyang ginawa. Ngunit hindi niya alam kung ito ba ay patungo sa liwanag o sa mas malalim pang kadiliman. Para kay Silakbo Alcantara, ang private music studio ng kanyang pamilya ay isang santuaryo. Ito ay isang mundong perpekto at kontrolado, puno ng pinakabagong teknolohiya na kayang gawing Diyos ang isang ordinaryong mga awit. Ngunit nang pumasok si Diwa Cruz sa loob nito, dala ang isang luma at naninilaw na songbok. Naramdaman ni Silakbo na ang lahat ng mamahaling kagamitan sa paligid niya ay biglang nawalan ng halaga. Pasensya na, medyo luma na talaga, nahihiyang sabi ni Diwa habang maingat na inilalapag ang songbook sa ibabaw ng grand piano. Ngumiti si Silakbo. Ang mga lumang bagay ang madalas na may pinakamagandang kwento. Sinimulan nilang magtrabaho. Pinatugtog ni Silakbo ang mga nota sa piano habang si Diwa ay nagsimulang umawit. Sa unang nota pa lang, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan sa isip ni Silakbo. Ang boses ni Diwa ay hindi nangangailangan ng teknolohiya. Hindi nito kailangan ng anumang palamuti. Ito mismo ang musika. Bawat salita ay may bigat, bawat himig ay may kaluluwa. Paminsan-minsan, nagtatama ang kanilang mga mata. Isang mabilis na sulyap na sinusundan ng isang nahihihiyang pag-iwas. Sa mga sandaling iyon, hindi sila ang apo ng isang bilyonaryo at ang dating tagalinis. Sila ay 2 taong nagkakaintindihan sa pamamagitan ng isang lengguwaheng mas malalim pa sa mga salita. Ang galing ng nanay mo, sabi ni Silakbo habang tinitingnan ang mga sulat kamay na nota. Ang mga komposisyong ito, kakaiba, parang may piraso ng puso niya sa bawat pahina. Lahat po ng nasa puso niya, idinadaan niya sa kanta. Sagot ni Diwa, ang mga matay may bahid ng lungkot at pagmamalaki. Habang maingat na binubuklat ni Silakbo ang isang marupok na pahina, isang maliit at nakatuping papel ang biglang nahulog mula sa pagitan ng mga pahina. Isa itong lumang sulat. Ano yan? Tanong ni Diwa. Pinulot ito ni Silakbo. Ang papel ay kulay sepia na sa katagalan. Binuksan niya ito ng may pag-iingat. Ito ay isang sulat kamay, puno ng mga salitang halos mabura na ng panahon. Ngunit isang pangalan ang malinaw na nakasulat sa gitna ng liham. Hilarion, hindi ko matatanggap ang alok mo. Ang musika ko ay hindi ipinagbibili. Natigilan si Silakbo. Nagtaas siya ng tingin kay Diwa na naguguluhan din. Bakit narito ang pangalan ng lolo ko? Bago pa man makasagot si Diwa,
Naramdaman nilang pareho ang bigat ng isang lihim na matagal nang nakatago. Kinagabihan, habang hinahatid niya si Diwa pauwi, nakita ni Silakbo mula sa rearview mirror ang isang pamilyar na anino na nakatayo sa kanto. Si Zanjoy. Madilim ang tingin nito, puno ng galit at selos habang pinagmamasdan silang magkasama. Hindi ito nagsalita, ngunit ang presensya nito ay isang malinaw na banta. Sa kabilang banda ng Maynila, si Luningning Imperial ay may sariling ginagawa. Nakaupo siya sa kanyang penthouse, kausap sa telepono ang isang pribadong investigador. I want you to dig up everything about her. Malamig na utos niya. Diwa Cruz, mula Laguna, alamin mo ang lahat, bawat dumi, bawat buto na nakabaon sa nakaraan niya. I want to destroy her. Pagdating ni Silakbo sa mansyon, dala ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan, direkta niyang hinarap ang kanyang lolo na nagbabasa ng dyaryo sa library. Lolo, simula niya, may itatanong po ako. Ano iyon? Sagot ni Don Hilarion. Hindi man lang nag-abalang magtaas ng tingin. Kilala niyo po ba ang ina ni Diwa? Isang kompositor. Mula sa Laguna? Biglang tumigil sa paggalaw si Don Hilarion. Dahan-dahan niyang ibinaba ang dyaryo. Ang kanyang mukha ay naging isang blangkong pader, ngunit ang kanyang mga mata ay biglang nanlamig. Saan mo narinig ang tungkol dyan? Nasa isang lumang sulat po. Sagot ni Silakbo. May binabanggit tungkol sa isang alok na tinanggihan niya. Tumayo si Don Hilarion. Ang kanyang presensya ay tila nagpabigat sa hangin sa loob ng silid. May mga bagay na hindi na dapat hinuhukay pa, Silakbo. Huwag mong binubuhay ang mga multo ng nakaraan. Pero may karapatan si Diwa na malaman ang totoo. Giit ni Silakbo. Wala kang alam sa mga nangyari. Sigaw ni Don Hilarion. Isang bagay na bihira niyang gawin. Tumutok ka na lang sa musika. Pabayaan mo na ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Umalis ang matanda. Iniwan si Silakbong puno ng mas maraming tanong kaysa sa sagot. Ang galit ng kanyang lolo ay isang kumpirmasyon. Mayroon itong itinatago. Hindi mapakali. Binuksan ni Silakbo ang kanyang laptop. Ginamit niya ang access ng kanilang kumpanya sa mga digital archives ng mga lumang pahayagan. Nag-type siya ng 2 pangalan. Ang buong pangalan ng ina ni Diwa na nabasa niya sa songbook, Amalia Cruz at Hilarion Alcantara. Lumabas ang isang resulta. Isang artikulo mula sa isang tabloid, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ang headline, Kompositor, inakusahan ng pagnanakaw ng awit ang kilalang producer. At sa ilalim nito, isang kupas na litrato. Isang batang Amalia Cruz, umiiyak habang kinukuyog ng mga reporter. At sa likod niya, isang mas batang Hilarion Alcantara, nakatingin sa kawalan na may malamig at walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Napahawak si Silakbo sa kanyang bibig. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang babala ni Zanjoe, ang liham, ang galit ng kanyang lolo. At ngayon, ito, ang pamilya niya ay hindi lang basta nakakakilala sa ina ni Diwa. Sila ang dahilan ng pagkasira nito. Ang pag-asa na unti-unting sumisibol sa puso ni Diwa ay tila isang munting kandila, mainit at nagbibigay liwanag, ngunit napakadaling patayin ng isang malakas na ihip ng hangin. At ang hangin na yon ay may pangalan, Zanjoe. Gabi-gabi, naroon siya. Nakatayo sa kanto malapit sa tinutuluyan ni Diwa, tila isang anino na hindi matahimik. Hindi na siya lumalapit, ngunit ang presensya niya ay sapat na para guluhin ang isip ni Diwa. Hanggang isang gabi, habang pauwi si Diwa mula sa studio, bumuhos ang malakas na ulan. At naroon si Zanjoe, hindi man lang sumisilong. Basang-basa, nakatayo sa gitna ng daan, naghihintay. Diwa, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa ginaw at pagsusumamo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako kinakausap. Nag-init ang mga kamao ni Diwa.
Wala na tayong dapat pag-usapan. Mayroon. Sigaw niya. Humakbang palapit. Tungkol sa atin. Tungkol sa pamilya na dapat sana'y bubuin natin. Diwa, nagkamali ako. Aaminin ko. Nadala ako ng takot, ng kahirapan. Pero pinagsisisihan ko na ang lahat. Nagkamali. Ang isang salitang yon ay tila isang susi na nagbukas sa isang madilim na silid sa alaala ni Diwa. Bigla, bumalik siya sa araw na yon. Hindi umuulan noon. Tirik na tirik ang araw. Nakaupo siya sa sahig ng kanilang maliit na kwarto. Hawak ang positive pregnancy test. Nanginginig sa tuwa at takot. Nang dumating si Sanjoy, sinalubong niya ito ng isang yakap at ng magandang balita. Ngunit walang ngiti sa labi ni Sanjoy. Walang tuwa sa kanyang mga mata. Inabot nito sa kanya ang isang lukot na papel, isang demand letter mula sa isang pinagkakautangan. Aalis na ako, Diwa. Malamig na sabi nito. Hindi ko kayo kayang buhayin. Pero, pamilya tayo. Magtutulungan tayo. Humihikbing sabi ni Diwa. Anong pamilya? Sagot ni Sanjoy. Sabay talikod. Pabigat ka lang sa akin. Ang pagsara ng pintong yon, ang pinakamasakit na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Ngayon, sa gitna ng ulan, narito ang lalaking iyon, umiiyak at nagmamakaawa. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, sabi ni Sanjoy, lumuhod sa basang semento. Para sa anak natin, Diwa, para sa kanya. Sa pagbanggit sa bata, isang bagay sa loob ni Diwa ang nabasag. Ang galit ay napalitan ng pagkalito. Paano kung nagsasabi ito ng totoo? Paano kung nagbago na nga ito? May karapatan ba siyang ipagkait sa kanyang anak ang isang ama? Umuwi ka na, Sanjoy. Magkakasakit ka. Sabi na lang niya, hindi makatingin sa mga mata nito. Patalikod na sana si Diwa nang muling magsalita si Sanjoy, ang boses ay puno ng pait. Akala mo ba tutulungan kanila nang walang kapalit? Si Silakbo? Ang buong pamilya Alcantara. Gagamitin ka lang nila, Diwa, gaya ng ginawa nila sa nanay mo. Ang pagbanggit sa kanyang ina ay isang suntok na hindi inaasahan ni Diwa. Napatigil siya. Wala kang alam sa nanay ko. Ako ba ang walang alam? Tumawa si Sanjoy nang walang saya. Diwa, gumising ka. Sa tingin mo ba nagkataon lang ang lahat? Na sa dinami-dami ng lugar, sa event pa ng mga Alcantara ka napunta? Sila ang dahilan kung bakit nasira ang pangalan ng nanay mo noon. Sila ang dahilan kung bakit tayo naghirap. Hindi makapaniwala si Diwa sa kanyang naririnig. Isa itong lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Gawa-gawa lang ito ni Sanjoy para guluhin ang isip niya. Iyon lang iyon. Tigilan mo na to. Maring sabi ni Diwa. Bago mabilis na tumalikod at pumasok sa loob ng kanyang apartment, iniwan si Sanjoy na sumisigaw pa rin sa gitna ng malakas na ulan. Kinabukasan, sa studio, hindi maialis ni Diwa ang mga salita ni Sanjoy sa kanyang isipan. Ang kanyang pagkanta ay walang buhay. Ang kanyang mga mata ay laging malayo ang tingin. Napansin ito ni Silakbo. Okay ka lang? Malumanay na tanong niya sa isang sandali ng kanilang pahinga. Tumangulang si Diwa. Pagod lang siguro. Hindi na siya nangulit pa. Sa halip, umupo si Silakbo sa kanyang tabi. Hindi masyadong malapit. Ngunit sapat na para maramdaman ni Diwa ang kanyang presensya. Alam mo, panimula ni Silakbo, nakatingin sa kawalan. Minsan, naiinggit ako sa'yo. Napakunot ang noo ni Diwa. Naiinggit? Sa akin? Oo, sabi ni Silakbo. Dahil ang mga awit mo, totoo. Ang bawat nota may dahilan. Ako, lumaki ako sa isang mundo kung saan lahat ay transaksyon. Bawat ngiti may presyo. Bawat pag-uusap may agenda. Ang pagiging isang Alcantara ay parang pagsuot ng isang magandang maskara habang unti-unti kang nalulunod. Sa unang pagkakataon, nakita ni Diwa ang bigat na dinadala ng lalaking kaharap niya. Sa likod ng pangalang Alcantara, mayroong isang kaluluwang
naghahanap din ng katotohanan. Salamat, silakbo, sabi niya, at sa pagkakataong yon, ang mga salita ay may mas malalim na kahulugan. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, isang desperadong Sanjoy ang gumagawa ng sarili niyang hakbang. Nilunok niya ang kanyang pride at nagtungo sa nagtataasang gusali ng Alcantara Corporation. Kailangan kong makausap si Don Hilarion Alcantara, sabi niya sa receptionist. Do you have an appointment, sir? Sabihin mo, tungkol ito kay Diwa Cruz. Ako ang ama ng dinadala niya. Pagdidiin niya, ang mga salitang yon ay sapat na para makarating siya sa opisina ng Don. Nakaupo si Hilarion sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang mga matay kasing lamig ng bakal. Ano ang kailangan mo? Tanong ng matanda. Nandito ako para sa anak ko, sabi ni Sanjoy, sinusubukang maging matatag. At para kay Diwa, alam kong ginagamit niyo lang siya, kaya narito ako para bigyan kayo ng alok. Gusto niyo ng katahimikan? Gusto niyo siyang soluhin? Magbabayad kayo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Don Hilarion. Dahan-dahan itong kumuha ng isang checkbook. Ngunit sa halip na sulatan, itinapon niya ito sa ibabaw ng mesa. Kala ko ba bumalik ka dahil sa pagmamahal? Nang uuyam na sabi ng Don. Pero heto ka, nagbebenta ng sarili mong pamilya. Masahol ka pa sa isang asong kalye. Umalis ka na. Wala kang mapapala sa akin. Napatayo si Sanjoy, nanginginig sa galit at kahihiyan. Ang kanyang huling pag-asa ay nawasak. Gabi na nang makauwi si Diwa. Pagod ang kanyang katawan, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, panatag ang kanyang isipan. Ang pag-uusap nila ni Silakbo ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Ngunit habang naghahanda siya ng hapunan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man. Sinagot niya ito. Hello? Magandang gabi po. Nais ko po sanang makausap si Miss Diwa Cruz, sabi ng isang formal na boses sa kabilang linya. Ako po ito. Sino po sila? Tumatawag po ako mula sa Makati Medical Center, sabi ng boses. Mayroon po kasing pasyente na dinala dito sa emergency room. Isang Sanjoy Magdiwang po, na aksidente. At kayo po ang paulit-ulit na tinatawag niya. Nabitawan ni Diwa ang hawak niyang sandok. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay kasabay ng pagbagsak ng kanyang puso. Sa salamin ng kanyang grandiosong vanity mirror, hindi si Luningning Imperial ang nakita ng mga awit. Ang nakita niya ay isang batang babae mula sa Laguna, pawisan at nanginginig, nakatayo sa likod ng entablado habang pinapalakpakan ng lahat ang isang karibal na may boses anghel at apelyidong Cruz. Ang araw na yon, ang kahihiyang yon, ang alaala ni Diwa na walang kahirap-hirap na inaabot ang mga nota na siya ay pinagpupuyatan, ay isang multo na bumabagabag sa kanya sa loob ng 20 taon. Ngayon, ang multong yon ay babayaran. Maingat niyang inilapat ang kanyang pulang lipstick. Bawat haplos ay isang deklarasyon ng digmaan. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara, maganda, kaawa-awa at handang pumatay. Tumunog ang kanyang telepono, ang kanyang private investigator. Nasa ospital na siya, saktong-sakto, tulad ng plano, desperado na at walang-wala. Good, sagot ni Luningning. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. It's time for Act 2. Pinindot niya ang numero ni Sanjoy. Hello? Sagot ng isang basag na boses sa kabilang linya. Sanjoy, darling, malambing na sabi ni Luningning. Narinig ko ang nangyari sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat ng bayarin sa ospital. In fact, I can give you more. More than you can ever imagine. Kailangan mo lang gawin ang isang maliit na pabor para sa akin. Isang oras ang lumipas. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga kamera, mikropono, at nagkakagulong mga reporter.
Isang urgent press conference ang ipinatawag ni Luningning Imperial. Walang nakakaalam kung tungkol saan ito. Lumabas si Luningning, nakasuot ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Ang kanyang itsura ay ang perpektong larawan ng isang nasaktang biktima. Maraming salamat sa pagdating ninyo. Simula nit ang boses ay nanginginig. Hindi po ito madali para sa akin, pero kailangan kong ilabas ang katotohanan. Huminga siya ng malalim at nagsimulang umagos ang mga pekeng luha. Ang babaeng pinag-uusapan ng lahat ngayon, si Diwa Cruz. Kilala ko po siya. Matagal na. Ikinuwento niya ang isang bersyon ng kanilang nakaraan kung saan siya ang bida at si Diwa ang kontrabida na laging naiinggit sa kanya. At ngayon, ginawa niya po ulit. Humihikbing sabi ni Luningning. Sinira niya po hindi lang ang karir ko, kundi pati ang puso ko. Iyon ang simula ng kanyang obra maestra ng kasinungalingan. Ikinuwento niya na si Diwa ay ang lihim na kabit ng kanyang producer at kasintahan, na ang pag-walkout niya sa kasal ng mga Alcantara ay dahil nakita niya si Diwa doon at hindi na niya kinaya ang sakit. At ang pinakamasakit sa lahat, sabi niya, inilabas ang isang folder. Ang kantang inawit niya, ang kundiman na yon. Hindi po yon sa nanay niya. Ninakaw niya po iyon. Ito po ang orihinal na kopya. Nakapangalan sa aking lola na isa ring kompositor. Ipinakita niya sa kamera ang mga pekeng dokumento na inihanda ng kanyang mga abogado. Isang perpektong krimen. Nabuhayan ng dugo ang mga reporter. Isang malaking iskandalo. Pero paano ninyo po ito napatunayan? Tanong ng isang reporter. Dahil ang taong pinagkatiwalaan niya at niloko ay handa na ngayong magsalita. Sagot ni Luningning. At sa hudyat na yon, bumukas ang pinto sa likuran. Pumasok si Zanjoy, nakayuko, naka-wheelchair at may benda sa braso. Ang itsura ng isang taong wasak. Dinala siya sa tabi ni Luningning. Totoo po ba ang lahat ng sinabi ni Miss Imperial? Tanong ng isa pang reporter. Tumingin si Zanjoy sa sahig. Tumango siya ng dahan-dahan. Oo po, sabi niya, halos pabulong. Totoo po lahat. Pinagsisihan ko na po. Niloko niya po kaming lahat. Iyon na. Ang huling saksak. Ang lason ay kumalat na. Sa maliit na apartment ni Diwa, masaya niyang pinapanood ang isang cooking show habang kumakain. Biglang nag-flash sa screen ang breaking news. Nakita niya ang mukha ni Luningning na umiiyak. Narinig niya ang mga akusasyon. Pagkatapos, nakita niya si Zanjoe. Nabitawan niya ang kanyang kutsara. Ang pagkain sa kanyang bibig ay biglang nawalan ng lasa. Ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Sunod-sunod na tumunog ang kanyang telepono. Mga tawag mula kay Silakbo. Mga text mula sa mga numerong hindi niya kilala. Puno ng pagbabanta at panghuhusga. Sa mansyon ng mga Alcantara, pinanood ni Don Hilarion ang balita. Hindi galit ang nasa mukha niya, kundi pagkabigo. Tawagan mo ang legal team, utos niya kay Armand. The company's stocks will plummet because of this scandal. I-freeze ang kontrata ng babaeng yan. Ngunit hindi na yon narinig ni Diwa. Nakatitig lang siya sa screen ng TV sa mukha ni Zanjoy na nagsasabi ng kasinungalingan. Isang matinding kirot, hindi sa kanyang puso, kundi sa kanyang sinapupunan. Ang biglang naramdaman niya, isang kirot na napakatalas, na tila pinipiga ang lahat ng hangin mula sa kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang tiyan, napasigaw siya sa sakit. At dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig, kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga pangarap. Nawala ang sakit sa tiyan ni Diwa. Napalitan ito ng isang malawak na kawalan. Tila isang malalim na balon na humihigop sa lahat ng kanyang emosyon. Ang galit, ang lungkot, ang takot. Wala siyang maramdaman kundi ang bigat ng kanyang paghinga at ang lamig ng sahig na kanyang kinabagsakan. Ang kanyang cellphone sa mesa ay walang tigil sa pag-vibrate. Hindi na mga tawag mula kay Silakbo.
Mga notifikasyon na ito, daan-daang mensahe mula sa mga taong hindi niya kilala, lahat ay nag-uumapaw sa poot. Sinungaling na anghel, diwa kabit, magnanakaw. Ang bawat salita ay isang batong ipinupukol sa kanya kahit hindi niya nakikita kung sino ang bumabato. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa mesa at pinatay ang cellphone. Gusto niya ng katahimikan. Kinaumagahan, walang nagbago. Ang katahimikan sa kanyang kwarto ay kabaligtaran ng ingay sa labas. Kahit hindi niya buksan ang TV o internet, ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya mula sa mga bintana ng kapitbahay. Ramdam niya ang mga bulungan kapag siya'y dumadaan. Siya na ngayon ang babaeng kinasusuklaman ng lahat. Sa gitna ng araw, isang kumatok sa kanyang pinto. Hindi ito si Silakbo. Ito si Armand, ang assistant ni Don Hilarion. Suot ang kanyang mamahaling suit at walang emosyong mukha. Miss Cruz, sabi nito. Hindi man lang nagabalang pumasok. Inabot nito sa kanya ang isang sobre. Pinapasabi po ni Don Hilarion na mas makabubuti kung pansamantala po muna kayong magpapahinga. Anong ibig sabihin yan? Yan. Tanong ni Diwa. Ang boses ay tuyo at walang buhay. Ang kontrata ninyo ay pansamantalang sinuspinde, diretsong sabi ni Armand. Ang kumpanya ay hindi maaaring madawit sa isang personal na iskandalo. Nasa loob na po ng sobre ang huling bayad para sa inyo. Ipinapayo rin po ni Don Hilarion na iwasan nyo na pong kontakin si Sir Silakbo. Iyon na iyon. Ang pangalawang pagtalikod. Ang una ay mula kay Zanjoy, ang lalaking minahal niya. Ang pangalawa ay mula sa mundong nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa. Isinara ni Diwa ang pinto nang hindi kumukuha ng sobre. Tumingin siya sa paligid ng kanyang maliit na kwarto. Ang lugar na ito, na minsan niyang inakalang simula ng bago niyang buhay, ay isa na ngayong kulungan. Wala nang laban. Tapos na. Tama na. Binuksan niya ang kanyang aparador at inilabas ang isang lumang bag. Dahan-dahan niyang tiniklop ang iilang piraso ng kanyang damit. Bawat damit ay may alaala. Ang uniforme niya bilang tagalinis. Ang simpleng bestida na suot niya nang una siyang kumanta sa palasyo. Ang blusang ipinahiram sa kanya ni Silakbo noong minsan silang inabutan ng ulan. Sa huli, kinuha niya ang isang maliit na sobre sa ilalim ng kanyang mga damit. Sa loob nito, ang pinakaiingatan niyang yaman. Isang maliit, malabong litrato mula sa ultrasound. Ang unang larawan ni Hiyas. Hinaplos niya ito. Uuwi na tayo, anak. Bulong niya. Isang mainit na luha ang tuluyang pumatak sa litrato. Uuwi na tayo sa bayan ng himig. Doon, tahimik. Doon, walang manghuhusga sa atin. Dala ang kanyang maliit na bag at ang natitirang pera sa kanyang pitaka. Tahimik na umalis si Diwa. Walang lingon-lingon. Nakarating siya sa terminal ng bus sa Cubao. Ang ingay at gulo ng lugar ay tila hindi tumatagos sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Pumila siya at nang siya na ang nasa harapan ng takilya, isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig. Laguna, one way. Habang naghihintay siya sa bus na paalis na, nakatingin lang siya sa bintana. Pinagmamasdan ang mga taong nagmamadali. Bawat isa ay may sariling kwento, sariling laban. Ang sa kanya ay tapos na. Susuko na siya. Tinawag na ang mga pasahero. Handa na siyang tumayo. Ito na ang kanyang huling hakbang palayo sa lahat. Ngunit sa kanyang pagtayo, isang kamay ang marahang humawak sa kanyang braso. Diwa. Ang boses na yon. Napalingon siya at ang kanyang puso na akala niya'y manhid na ay biglang tumibok ng malakas. Si Silakbo. Hingal na hingal, pawisan, ang mga matay puno ng pag-aalala. Huwag kang umalis, sabi niya. Ang boses ay halos pakiusap. Umiling si Diwa, sinusubukang bawiin ang kanyang braso. Tapos na Silakbo. Wala nang dahilan para manatili pa ako dito. Mayroon
Giit niya, mas hinigpitan ng hawak, ngunit maingat pa rin. Mayroon pang isang dahilan. Tinitigan niya si Diwa ng diretso sa mga mata dahil ang totoong kwento hindi pa nalalabas. Ang loob ng sasakyan ni Silakbo ay isang tahimik na santuwaryo kumpara sa ingay ng bus terminal na iniwan nila. Walang nagsasalita. Si Diwa ay nakatingin lamang sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng mga ilaw ng syudad na tila malalayong bituin. Si Silakbo naman ay paminsan-minsan lang sumusulyap. Binibigyan siya ng espasyo para huminga. Hindi sila umuwi sa mansyon. Sa halip, dinala siya ni Silakbo sa isang moderno at tahimik na condominium unit sa The Fort, ang sarili niyang personal na espasyo. Mas ligtas ka dito, sabi niya, habang inaalalayan si Diwa papasok. Walang nakakaalam ng lugar na ito maliban sa akin. Ang apartment ay malinis at simple. Malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga Alcantara. Meron itong init ng isang tunay na tahanan. Umupo ka muna, sabi ni Silakbo. Kumuha ng isang basong tubig. Magpahinga ka. Sumunod si Diwa, umupo sa malambot na sofa. Ang katawan niya ay pagod na pagod, ngunit ang isip niya ay nagliliyab sa mga tanong. Bakit Silakbo? Tanong niya sa wakas. Ang boses ay basag. Bakit mo to ginagawa? Hindi agad sumagot si Silakbo. Umupo siya sa silyang nasa tapat ni Diwa. Inilabas ang kanyang laptop at ipinatong ito sa center table. Dahil may mga kasinungalingan na kailangang itama, sabi niya, habang binubuksan ang laptop. At may mga katotohanan na kailangan mong malaman. Una, ipinakita niya kay Diwa ang isang video. Ito ay kuha mula sa CCTV ng Palacio de las Estrellas noong gabing nag-walkout si Luningning. Izinoom niya ito sa isang partikular na sandali. Malinaw na nakita ni Diwa si Luningning bago ito mag-anunsyo na nagbigay ng isang bahagyang senyas, isang tango, sa sound technician sa booth. Ang technician naman ay tumango pabalik bago yumuko sa soundboard. Ang technical issue ay plinano, paliwanag ni Silakbo. Nakita ka niya sa staff list, Diwa. Alam niyang nandoon ka. Sinadya niya ang lahat para ipahiya ka at ang pamilya ko. Hindi makapaniwala si Diwa. Ang galit ay nagsimulang gumapang sa kanyang ugat, pinapalitan ng panlalamig na nararamdaman niya. Pero, si Zanjoy, sabi niya, nagsinungaling siya. Mayroon pa, sabi ni Silakbo. Nag-click siya sa isang audio file. Nakuha ko ito mula sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa hotel kung saan ginanap ang press con. May nag-record ng pag-uusap nila ni Luningning sa telepono bago pa man magsimula ang lahat. Pinindot niya ang play. Una, ang boses ni Luningning, malambing ngunit puno ng lason. Ako ang bahala sa lahat. Kailangan mo lang gawin ang isang maliit na pabor para sa akin. Sumunod, ang nanginginig na boses ni Zanjoy. Anong gagawin mo kay Diwa? Ayokong madamay siya dito. At ang huling salita ni Luningning na tila isang hatol. Simple lang, Zanjoy. Susunod ka sa akin o sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng pera. Sisirain ko ang buhay mo at ang buhay ng mag-ina mo. Mamili ka. Napahawak si Diwa sa kanyang bibig, hindi dahil sa naawa siya kay Zanjoy, kundi dahil sa wakas, naiintindihan na niya ang lahat. Ang bawat galaw ay parte ng isang masamang plano. Siya ang target mula pa sa simula. Pero bakit? Tanong ni Diwa. Ang mga luhay nagsimula nang bumagsak, hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng galit. Bakit niya ito ginagawa sa akin? Tumingin si Silakbo sa kanyang mga mata. Dahil sa parehong dahilan kung bakit ginawa ito ng lolo ko sa nanay mo noon. Dahil natatakot sila sa talento na hindi nila kayang bilhin. Dahil ang katotohanan ng boses mo ang sumasampal sa lahat ng kasinungalingan nila. Ikinuwento ni Silakbo ang tungkol sa lumang artikulo, ang akusasyon ng pagnanakaw, at kung paano ginamit ni Don Hilarion ang kanyang kapangyarihan
para sirain ang pangalan ni Amalia Cruz. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagod, ang lahat ng pagsuko na naramdaman ni Diwa sa nagdaang 24 na oras ay biglang nag-alab at naging isang determinasyon. Hindi na ito para sa kanya lang, para na rin ito sa kanyang ina, para sa katarungang hindi nito nakamit. Dahan-dahan, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata, na kanina'y walang buhay, ay nagkaroon ng apoy. Hindi lang ito tungkol sa musika, Diwa. Mahinang sabi ni Silakbo, ang boses ay puno ng isang emosyon na higit pa sa paghanga. Tungkol na rin ito sa'yo. Handa akong isugal ang pangalan ko para sa'yo. Tinitigan siya ni Diwa at sa unang pagkakataon, naniwala siya. Naniwala siyang may isang taong handang manatili sa tabi niya. Anong gagawin natin? Tanong niya. Ang boses ay matatag na ngayon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Silakbo. Ang ngiti ng isang taong may hawak na alas. Simple lang, sabi niya. Gagamitin natin ang pinakamalaki niyang sandata laban sa kanya, ang entablado. Humilig siya palapit. Ang mga matay nag-aapoy sa ideya. Gagawin nating isang malaking pagtatanghal ang kanyang pagbagsak. Ang entablado niya ay gagawin nating korte mo. Ang kondominium ni Silakbo ay naging kanilang war room. Ang coffee table na dati na may mga libro lang ng sining ay puno na ngayon ng mga papeles, ng isang whiteboard na may mga diagram at ng 2 taong pinag-isa ng isang layunin, ang mabawi ang katarungan. Sa unang pagkakataon, mula nang sumabog ang iskandalo, naramdaman muli ni Diwa ang pagdaloy ng lakas sa kanyang katawan. Hindi na siya ang biktimang umiiyak sa isang sulok. Isa na siyang mandirigma na naghahanda para sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ang concert ni Luningning ay sa Biyernes, sa Araneta, sabi ni Silakbo, habang gumuguhit ng layout ng venue sa whiteboard. Ito ang pinakamalaking show ng karir niya. Libo-libong tao ang manonood. Daan-daang media ang magko-cover. Perfect! Paano ako makakapasok doon? Tanong ni Diwa. Kilala na ng lahat ang mukha ko at siguradong doble ang security niya. Doon papasok ang pagiging Alcantara ko. Ngumiti si Silakbo. Ang Alcantara Corporation ay isa sa mga major sponsors ng concert. May karapatan akong magkaroon ng backstage access. At bilang assistant ko, isang plano ang nabuo. Isang plano na delikado, nangangailangan ng perpektong tiyempo, ngunit kung magtatagumpay, ay yayanig sa buong industriya. Habang si Silakbo ang gumagawa ng mga teknikal na hakbang, si Diwa naman ay bumalik sa kanyang sariling sandata. Ang kanyang boses. Sa umaga, habang natutulog pa si Silakbo, pumupunta siya sa music room ng kondo. Nagsisimula siya sa mga simpleng vocalization. Sa una, nanginginig pa ang kanyang tinig, puno ng alinlangan na dala ng mga panghuhusga. Ngunit sa bawat nota, sa bawat pag-alala niya sa sakit na idinulot ni Luningning, sa bawat paghaplos niya sa kanyang tiyan para kay Hiyas, ang kanyang boses ay bumabalik. Pero ngayon, mayroon itong kakaibang bigat. Hindi na lang ito ang malinis at malambing na tinig ng isang anghel. Mayroon na itong apoy, mayroon na itong tapang. Ang kanyang kundiman ay hindi na lang isang awit ng pag-ibig. Ito ay naging isang awit ng pakikipaglaban. POV, Silakbo Alcantara. Habang si Diwa ay naghahanda ng kanyang kaluluwa, si Silakbo naman ay gumagalaw sa mundo ng anino at kapangyarihan. Ang unang hakbang niya ay ang pinakamahirap, ang harapin ang kanyang lolo. Dinatnan niya si Don Hilarion sa library ng mansyon, napapalibutan ng mga financial reports. Ang epekto ng iskandalo ay malinaw na nakasulat sa mga numerong pula. Lolo? Sabi ni Silakbo. Kung naparito ka para ipagtanggol ang babaeng yon, umalis ka na. Malamig na sabi ng matanda. Hindi na tinag si Silakbo. Inilapag niya sa mesa ang lahat ng ebidensya. Ang CCTV footage,
Ang audio recording, ang lumang artikulo tungkol kay Amalia Cruz. Hindi ko siya ipinagtatanggol, Lolo, sabi ni Silakbo. Ipinapakita ko lang sa inyo ang katotohanan na pinili niyong hindi pansinin. Ang iskandalong ito ay hindi kasalanan ni Diwa. Kasalanan ito ng isang sistema na kayo mismo ang tumulong na buuin. Isang sistema kung saan ang totoo ay tinatago at ang kasinungalingan ay binabayaran. Tiningnan ni Don Hilarion ang mga ebidensya. Matagal. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang minuto. Ang tigas ng kanyang anyo ay unti-unting gumuho, napalitan ng isang bagay na matagal nang hindi nakikita sa kanyang mga mata. Ang pagsisisi. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ng matanda. Ang boses ay mahina. Wala po, sagot ni Silakbo. Maliban sa isang bagay, huwag niyo po kaming pigilan. Ang pangalawang hakbang ni Silakbo ay mas delikado. Gamit ang isang burner phone, tinawagan niya si Zanjoy. Alam kong hawak ka ni Luningning, sabi ni Silakbo. Pero binibigyan kita ngayon ng isang pagkakataon. Ang huling pagkakataon para itama ang lahat. Para sa anak mo. May takot sa boses ni Zanjoy. Papatayin niya ako. Mas malaki ang Alcantara Corporation kaysa sa kanya. Mariing sagot ni Silakbo. Tumulong ka sa amin at poprotektahan ka namin. Ibibigay namin sa iyo ang pagkakataong makapagsimulang muli, malayo dito. Pero tumanggi ka at sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang ginawa mo. Isang mahabang katahimikan at pagkatapos isang basag na sagot. Sige, anong kailangan kong gawin? Gabi ng pagtatanghal. Ang paligid ng Araneta Coliseum ay isang circus ng mga ilaw at tunog. Ang mukha ni Luningning Imperial ay nasa lahat ng dako. Sa mga naglalakihang billboard, sa mga t-shirt, sa mga banners, sa backstage. Si Luningning ay parang isang reyna na naghahanda para sa kanyang koronasyon. Tumatawa, nagbibigay ng mga utos, ninanamnam ang bawat sandali ng kanyang pekeng tagumpay. Sa kabilang dako, sa isang madilim at tahimik na dressing room na inilaan para sa assistant ni Silakbo, nakatayo si Diwa sa harap ng salamin. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na binili ni Silakbo. Walang alahas, walang makapal na makeup. Ang tanging palamuti niya ay ang determinasyon sa kanyang mga mata at ang buhay na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Huminga siya ng malalim. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Para sa iyo ito, anak, bulong niya. At para kay Lola Amalia. Lumapit si Silakbo sa kanyang likuran. Inilagay ang mga kamay sa kanyang balikat. Nagtama ang kanilang mga mata sa salamin. Handa ka na? Tanong ni Silakbo. Tumango si Diwa. Isang maliit, ngunit matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isinilang akong handa. Sa labas, nagsimula nang tumugtog ang intro ng concert. Ang hiyawan ng libu-libong tao ay dumadagundong sa buong Coliseum. Ang entablado ay handa na para kay Luningning. Ngunit hindi niya alam, ang entabladong iyon ay hindi para sa kanya. Ngayong gabi, ito ay pag-aari ni Diwa. Ang entablado ay isang dagat ng kumikinang na ilaw. Ang hiyawan ng libu-libong tagahanga ay isang alon na nag-uumpugan sa pader ng Araneta Coliseum. At sa gitna ng lahat ng ito, lumitaw si Luningning Imperial, isang diyosa sa kanyang makinang nakasuotan. Sinasalubong ang pagsamba ng kanyang mga alagad. Magandang gabi, Araneta. Sigaw niya, ang boses ay matamis, ngunit puno ng pagpapanggap. Handa na ba kayong masaktan? Umugong ang hiyawan. Sa likod ng entablado, sa kadiliman, pinanood ni Diwa ang lahat mula sa isang maliit na monitor. Katabi niya si Silakbo, na may hawak na radyo, nakikipag-ugnayan sa kanyang mga tauhan sa technical booth. Phase 1. Ready? Bulong ni Silakbo. Kalmado ang kanyang boses, ngunit ramdam ni Diwa ang tibok ng puso nito
Nakasimbilis nang sa kanya. Sinimulan ni Luningning ang kanyang unang kanta, isang pop song na puno ng autotune. Naglundagan ang mga manonood, iwinawagayway ang kanilang mga light stick. Perpekto ang lahat para sa kanya. Masyadong perpekto. Sa kalagitnaan ng kanyang set, umupo si Luningning sa isang stool sa gitna ng entablado. Ang mga ilaw ay lumamlam at isang malungkot na piyesa ng piano ang nagsimulang tumugtog. Oras na para sa drama. Ang susunod na kanta, simula niya, ang boses ay nagkukunwaring nanginginig, ay para sa lahat ng mga pusong nasaktan, para sa lahat ng mga taong pinagkaitan ng katarungan. Tulad ko, nagiyawan ang mga tao sa awa. Ito ang awit na sinubukan nilang nakawin sa akin. Patuloy niya. Pero ang katotohanan ay laging lalabas. Ito na ang hudyat. Tumingin si Silakbo kay Diwa at tumango. Sinimulang awitin ni Luningning ang kundiman, ngunit ang boses niya, na walang tulong ng teknolohiya, ay manipis at walang buhay. Isang pekeng kopya ng orihinal. Habang umaawit siya, ang malaking LED screen sa kanyang likuran, na dapat sana'y nagpapakita ng mga magagandang visual, ay biglang nag-flicker. Sa una, inakala ng lahat na bahagi ito ng palabas. Ngunit pagkatapos, ang screen ay naging itim. At mula sa kadiliman, isang imahe ang lumitaw. Ang CCTV footage mula sa Palacio de las Estrellas. Si Luningning na nagbibigay ng senya sa sound technician. Natigilan sa pagkanta si Luningning. Nanlaki ang kanyang mga mata, nakatitig sa screen sa kanyang likuran. Ang piano ay tumigil din sa pagtugtog. Ang hiyawan ng mga tao ay napalitan ng mga bulungan ng pagkalito. Ano to? Technical difficulties! Sigaw niya sa mikropono, ngunit huli na. Sumunod na lumabas sa screen ang audio waveform, kasabay ng isang pamilyar na pag-uusap. Simple lang, Zanjoy. Susunod ka sa akin o sisiguraduhin kong sisirain ko ang buhay mo at ang buhay ng mag-ina mo. Ang buong Coliseum ay tila isang bulkan na sasabog. Ang mga bulungan ay naging sigawan. Ang pagkalito ay naging galit. Hindi totoo yan, kasinungalingan. Desperadong sigaw ni Luningning, ngunit ang kanyang mikropono ay biglang namatay. Lumingalinga siya, hinahanap kung sino ang may gawa nito. At noon, mula sa kabilang dulo ng madilim na entablado, isang spotlight ang bumukas. Dahan-dahang naglakad si Diwa patungo sa liwanag. Suot ang kanyang simpleng puting bestida, ang kanyang pagbubuntis ay malinaw na nakikita. Walang takot sa kanyang mga mata. Tanging katahimikan at lakas. Ang galit ng mga manonood ay napalitan ng pagkabigla. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa Araneta. Lahat ng mata, lahat ng kamera ay nakatutok ngayon sa kanya. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kailangang magsalita. Pumikit siya. At kumanta. Ang parehong kundiman. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat nota ay may bigat ng katotohanan. Ang bawat salita ay isang saksak sa lahat ng kasinungalingan. Ang kanyang boses, na walang anumang instrumento, ay pumuno sa bawat sulok ng Coliseum. Isang tinig na nanginginig sa sakit, ngunit matatag sa paninindigan. Isang tinig na nagsasabi ng kwento ng kanyang ina, ng kanyang sarili, ng bawat taong inapi at sinaktan. Nakatayo si Luningning sa kabilang panig ng entablado, tila isang estatwang binagsakan ng langit. Ang lahat ng ilaw ay wala na sa kanya. Ang lahat ng atensyon ay naagaw na. Nang matapos ni Diwa ang kanta, idinilat niya ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang libu-libong tao sa kanyang harapan, katahimikan. At pagkatapos, isang palakpak, 2, 3, hanggang sa ang buong Araneta Coliseum ay yumanig sa isang dumadagundong na palakpakan, mas malakas pa kaysa sa anumang natanggap ni Luningning. Sa gitna ng lahat ng iyon, isa pang ilaw ang bumukas malapit sa exit. Naroon si Zanjo, nakatayo mula sa kanyang wheelchair, walang anumang benda. "Patawad!" Sigaw niya, ang boses ay nanginginig,
at puno ng pagsisisi habang dahan-dahang naglalakad patungo sa entablado. Patawarin niyo ako. Pinilit lang ako. Lahat ng sinabi niya, kasinungalingan. Iyon na ang huling pako. Sa kabaong ni Luningning Imperial, nagsimula siyang umiling, umatras, hanggang sa natapilok siya at bumagsak sa sahig ng entablado. Ang Diyosa ay bumagsak na. Nakatayo pa rin si Diwa sa gitna ng lahat, hinahayaan ang alon ng katotohanan na hugasan ang lahat ng dumi. Ang katarungan na minsan niyang inakalang mailap ay abot kamay na niya. At ito ay kasing tamis ng awit na pamana ng kanyang ina. Ang mga araw pagkatapos ng Ang Gabi ng Katotohanan, ayon sa tawag dito ng media, ay tila isang panaginip. Ang pangalan ni Luningning Imperial ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang mga sponsors ay umurong, ang mga kontrata ay kinansela, at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kasinungalingan. Si Zanjoy, pagkatapos ng kanyang pag-amin, ay parang bulang naglaho. Tumupad si Silakbo sa pangako nito. Binigyan niya ito ng sapat na pera para makapagsimula sa isang malayong probinsya kung saan walang nakakakilala sa kanya. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng isang sulat para kay Diwa na ipinaabot ni Silakbo. Binasa ito ni Diwa sa tahimik na apartment. Diwa, walang sapat na salita para sa patawad. Alam kong hinding-hindi ko na maibabalik ang tiwala mo at hindi ko na rin yun hihilingin. Ang tanging hiling ko lang ay sana, balang araw, mapatawad mo ako, hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Maging masaya ka. Maging masaya kayo ng anak natin. Tiniklop ni Diwa ang sulat at itinabi. Wala nang galit sa kanyang puso, wala na ring pagmamahal. Tanging ang pagtanggap na lamang na si Zanjo ay isang kabanata ng kanyang buhay na kailangan ng isara. Malaya na siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, si Don Hilarion Alcantara ay nakaramdam ng tunay na kahihiyan, hindi dahil sa pagbagsak ng stocks ng kumpanya, kundi dahil sa salamin na iniharap sa kanya ng kanyang apo. Ang larawan ng umiiyak na Amalia Cruz sa lumang dyaryo ay isang multo na hindi na niya matakasan. Nang sumunod na araw, gumawa siya ng isang bagay na hindi pa niya kailanman ginawa. Nagpatawag siya ng sarili niyang press conference, ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang anumang ibebenta o ipopromote. Sa harap ng buong media, inamin niya ang lahat. 20 taon na ang nakalipas. Simula niya sa bumala niya, ang boses ay mabigat ngunit matatag. Isang malaking pagkakamali ang nagawa ko. Sa ngalan ng negosyo at ng aking ego, sinira ko ang pangalan ng isang napakagaling na musikero, si Miss Amalia Cruz. Ang buong press ay natigilan. Ngayon, patuloy niya, ang pagkakamaling iyon ay bumalik para sampalin ako sa pamamagitan ng kanyang anak, si Diwa Cruz. Tumingin siya ng diretso sa kamera na para bang kinakausap niya mismo si Diwa. Sa ngalan ng pamilya Alcantara, ako po ay humihingi ng tawad kay Diwa at sa alaala ng kanyang ina. Itinaas niya ang isang dokumento. Lahat ng karapatan sa mga awit ni Amalia Cruz ay opisyal ko nang ibinabalik sa kanyang nag-iisang tagapagmana. At bilang pagpupugay sa kanyang hindi matatawarang talento, ang Alcantara Corporation ay magtatatag ng isang music foundation na ipapangalan sa kanya. Ang Amalia Cruz Music Foundation na naglalayong tulungan ang mga batang musikero na walang kakayahang abutin ang kanilang mga pangarap. At pagkatapos, sa harap ng daan-daang kamera, si Don Hilarion Alcantara, ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa, ay dahan-dahang yumuko. Pinanood ni Diwa ang press conference mula sa apartment ni Silakbo. Hindi siya umiyak. Sa halip, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan, ang bigat na hindi niya alam, ay dala-dala pala niya para sa kanyang ina, ay sa wakas ay nawala. Kinabukasan, dinala siya ni Silakbo sa isang lugar
na matagal na niyang hindi napupuntahan, ang sementeryo sa kanilang probinsya sa Laguna. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa isang simpleng puntod. Inilapag ni Diwa ang isang palumpon ng puting bulaklak sa ibabaw nito. Amalia Cruz, minamahal na ina, isang awit na walang katapusan. Ma, bulong ni Diwa, hinahaplos ang malamig na lapida. Nakamit na po natin ang katarungan. Malinis na po ulit ang pangalan ninyo. Pwede na po kayong magpahinga. Isang banayad na hangin ang umihip, tila isang yakap mula sa kawalan. Tumingala si Diwa at sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya, nakita niya si Silakbong nakatingin sa kanya, ang mga matay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Diwa ang isang malakas na sipa mula sa kanyang sinapupunan. Napangiti siya. Isang tunay at masayang ngiti. Mukhang may gusto ring bumati sa'yo, Ma. Sabi niya, lumapit si Silakbo at marahang inilagay ang kanyang kamay sa tiyan ni Diwa kasama ng kamay nito. Sabay nilang naramdaman ang paggalaw ng bagong buhay, isang bagong simula, isang bagong kabanata. Ang mga multo ng kahapon ay sa wakas ay natahimik na. Lumipas ang 3 taon. Ang hangin sa bayan ng Himig, Laguna ay kasing sariwa at kasing payapa pa rin tulad ng dati. Ngunit may isang bagong tunog na humahalo sa huni ng mga ibon at sa ihip ng hangin, ang tunog ng mga batang boses na umaawit. Sinasaliwa ng isang piano. Ang tunog ay nanggagaling sa isang bagong tayong gusali na simple ngunit maganda, na may malaking pangalan na nakaukit sa kahoy sa harapan. Amalia Cruz Music School. Sa loob, nakatayo si Diwa Cruz sa harap ng isang maliit na klase ng mga bata. Itinutuwid ang kanilang postura habang sila'y nagpa-practice. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko at nagtatago sa anino. Ang kanyang mukha ay puno ng liwanag at kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinakikinggan niya ang kanyang mga estudyante. Hindi niya tinanggap ang alok ng Maynila. Ang alok na maging isang sikat na bituin, ang mag-record ng mga album, ang magkaroon ng mga malalaking concert. Sa halip, pinili niyang bumalik sa kanyang pinagmulan, gamit ang pondo mula sa pundasyon at ang royalties mula sa mga awit ng kanyang ina. Itinayo niya ang paaralan, isang santuwaryo para sa mga batang may pangarap, tulad niya noon. Okay class, very good, masayang sabi ni Diwa. Tandaan, ang pagkanta ay hindi lang galing sa lalamunan, dapat galing dito. Sabay turo sa kanyang puso. Isang pamilyar na anino ang humarang sa sikat ng araw mula sa pintuan. Napangiti si Diwa. Papa! Sigaw ng isang maliit na batang babae na may 2 tirintas at mga matang kasing ningning ng bituin. Tumakbo ito palayo sa pila at yumakap sa binti ng bagong dating. Yes, my little melody. Malamig na sabi ni Silakbo Alcantara, sabay buhat sa kanyang anak. Lumapit siya kay Diwa at hinalikan ito sa noo. Iniwan na niya ang magulong mundo ng corporate music para tulungan si Diwa na pamunuan ang paaralan. Siya ang nagtuturo ng mga instrumento. Si Diwa naman ang boses. May bisita tayo, sabi ni Silakbo. Mula sa kanyang likuran, lumitaw si Don Hilarion. Hindi na siya ang nakakatakot na Don. Ang kanyang buhok ay mas maputi na. Ang kanyang mga balikat ay hindi na kasing tigas ng dati. At sa kanyang mga mata, mayroon ng tunay na ngiti. Linggo-linggo kung bumisita ito sa Laguna para makasama ang kanyang apo sa tuhod. Lolo! Sigaw ni Hiyas at yumakap din dito. Pinanood ni Diwa ang eksena sa kanyang harapan. Ang 3 henerasyon ng mga Alcantara, na pinag-isa ng pagmamahal na minsan niyang inakalang imposibleng mangyari. Kinagabihan, pagkatapos ng isang masayang hapunan, naglalakad ang munting pamilya sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Ang ganda ng kulay ng langit, no? Sabi ni Diwa, habang sinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Silakbo.
Hindi kasing ganda mo, sagot ni Silakbo. Naupo sila sa buhanginan, habang si Hiyas ay masayang nagtatakbo at hinahabol ang mga alon. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay komportable, puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Nang mapagod si Hiyas, bumalik ito at humiga sa kandungan ni Diwa. Mama, kantahan mo po ako, pakiusap ng bata. Tumingin si Diwa kay Silakbo na tumango at ngumiti. Kinuha nito ang maliit na travel guitar na lagi nitong dala at nagsimulang tumipa ng isang pamilyar na himig. At kumanta si Diwa. Kung sa iyong paggising ako'y wala sa piling, hanapin mo ako sa awit ng hangin. Ang parehong kundiman. Ngunit ngayon, ang awit ay hindi na tungkol sa sakit o pangungulila. Ito ay isang dalisay na awit ng pag-ibig at kapayapaan. Isang oyayi. Habang inaawit niya ang huling linya, tiningala siya ng kanyang anak. Mama, tanong ni Hiyas, ang mga matay inaantok na. Paglaki ko po, magiging kasing galing ko po ba kumanta si Lola Amalia at kayo? Hinaplos ni Diwa ang buhok ng kanyang anak. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa pagmamahal. Tumingin siya sa papalubog na araw at pagkatapos ay sa dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Pwede kang maging kahit anong gusto mo, anak ko, bulong niya. Basta't lagi mong tatandaan na kumanta, hindi gamit ang boses mo, kundi gamit ang buong puso mo. At sa saliw ng mahinang alon at ng himig ng gitara, ang kwento ni Diwa ay nagkaroon ng kanyang pinakamatamis na katapusan, hindi sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw ng entablado, kundi sa mainit na yakap ng isang tahanan na binuo ng pag-ibig, pagpapatawad at musika. At dito po nagtatapos ang kwento nila Diwa at Silakbo, isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa palakpak ng mundo, kundi sa tibay ng pusong bumabangon sa kabila ng bawat pagsubok at sa himig na nagmumula sa isang kaluluwang puno ng katotohanan. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay buhay sa bawat salita at sa bawat damdamin ng kwentong ito. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa ko po ang lahat ng yan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, ay share para maabot pa natin ang mas maraming puso. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ngayon na po ang tamang pagkakataon. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.